Hi, good afternoon. Sige, hintay pa tayo konti para dumami yung nandito. Tatawid muna ako ng kalsada. Okay. So, good afternoon. Ako po si JC Gotinga. Reporter po ako para sa Rappler. And nandito ako sa may market and dating City Hall area ng Pasig. So, in case you didn't know, lumipat muna temporarily yung city government sa ibang lugar, sa Bridgetown, which is a private development here in Pasig, a bit of a long ways from here, kasi condemned na yung building ng Pasig City Hall. And isa yan sa mga source ng a bit of controversy dito sa storya sa Pasig. So kaninang umaga, as you know, ngayon yung campaign kick-off. Simula ng kampanya sa local races, sa local government. And dito sa palengke ng Pasig, ginanap yung kick-off nung Giting ng Pasig. So yung Giting ng Pasig, siya ay yung slate ni Vico Sotto, the current mayor who is running for re-election. So pangatlong term na ni Mayor Vico Sotto, kung sakasakali kung mananalo siya ngayon. And sa batas natin, ang mayor hanggang 3 terms lang siya. So last term na ni Mayor Vico Sotto kung sakasakali. Ang eksena dito sa Pasig ngayon, so mamamasyal tayo para makita nyo. If you want to also see proof that I was there, nag-cover tayo nung kick-off ni Mayor Vico at nung kanyang slate na Giting ng Pasig. You can look at our page dito sa Rappler. Makikita nyo yung speech niya. We streamed it live. Nandoon, star-studded yung kanyang kick-off rally. Of course, dahil anak siya ng 2 artista, nandun si Connie Reyes, his mother, na nag-lead ng prayer. And ang isa sa mga ipinalangin niya ay sana daw ay i-prevent tayo ni Lord, i-save tayo ng Panginoon from being apathetic, complacent, and I forgot what the third one was. Pero makikita niyo yung video sa page namin dito sa Rappler. Alright, so dun mismo sa konseho, no, sa slate ni Mayor Vico, andun si Angelo De Leon, running for re-election as councilor. There's Kiko Rustia, who was a TV host. Pao Santiago, who is a musician. He was the drummer of Join the Club, a band from a ways back, and also of Hail. I'm not sure if drummer din ba siya doon because itong si Pao Santiago, full disclosure, kaklase ko siya nung high school. He was a musician. He's a musician and multi-talented musician. Hindi lang isang instrumento yung hawak niya. Anyway, so ano yung tema nitong kick-off ni Mayor Vico? As you know, ang malaking battle cry ni Sotto ay good governance. Good governance and anti-corruption. And sikat siya beyond Pasig for this. In fact, pag tinignan nyo yung mga posts, mga storya, mga report namin tungkol kay Mayor Vico, ang dami nagko-comment doon na hindi naman taga-Pasig. Right? And that's because, alam niyo naman, tayo mga Pilipino, uhaw na tayo sa good governance, di ba? Yan din naman na naging plataforma ni Leni Robredo at ng mga iba pang progressive and reformist politicians natin. Alright. Pero ano yung eksena? Dito ang kalaban ni Vico Sotto ay isang malaking negosyante. Yung may-ari ng St. Gerard Construction Company. So kung hindi kayo familiar dyan, ang St. Gerard Construction Company, malaki silang, as I have said, construction company, and marami silang hinawakang kontrata sa iba't ibang, hindi lang sa local government ng Pasig, kundi isa sila sa mga top contractors na inilista na ng DPWH. Let's just put it at that. And is their record sterling? I will have to point out na at one point, na-suspend sila ng DPWH for some failure in their contract. I don't pretend to remember exactly what right now, pero meron silang ganong record. Alright, but that aside, medyo matagal nang may, what's the right term? Away no away, like disagreement, may is-isan yung mga Diskaya at saka si Mayor Vico. Simulan natin dun sa isang viral video noong January 2024. May isang video kung saan
and I'm sure many of you napanood na yon, si Mayor Vico, kino-confront niya at nire-reprimand yung isang officer ng St. Gerard Construction Company kasi merong building na itinayo at mataas na, nakatayo na yung building, pero yung permit inaayos pa sa City Hall. So, just goes to show anong klase nung, they're off to a bad start, in a way, parang ganun. And then, in October, when the Discayas, particularly si Mrs. Discaya, her name is Sara Discaya, as I've mentioned, nag-file siya for candidacy noong October last year for mayor here, challenging Vico Sotto. Nagsulat si Mayor Vico sa COMELEC noon to officially notify the COMELEC na yung St. Timothy Construction, hindi St. Gerard, okay? St. Timothy, ibang kumpanya, ay konektado rin sa mga Discaya. So in other words, may conflict of interest. Kasi ano ba yung St. Timothy? Isa siya dun sa mga kabilang sa joint venture nung Miru Systems. So stay with me ha. So yung Miru Systems, it's a Korean company. Sila yung magpo-provide ng ng election technology dito sa yung mga vote counting machines sa kanila galing dito sa election na paparating. Pinalitan nila yung they replaced Smartmatic. Okay? So pinalitan nila yung Smartmatic. Ngayon, kasama sa joint venture na yon yung St. Timothy Construction. And yung St. Timothy Construction, may mga dokumento na ang nakalagay na may-ari sa kanila ay yung mga Discaya. Or hindi may-ari, pero stakeholder, meron silang kinalaman. Alright? And so, dun, sabi ni Mayor Vico Sotto, conflict of interest yon. Bakit kakandidato yung isang tao na merong posibleng impluensya dun sa kumpanya na magpo-provide ng vote counting machines, right? So, anong nangyari, dininay naman ng mga Discaya, sabi nila, nag-divest na raw sila. Hindi na raw sila may-ari ng St. Timothy Construction. But just the same, umatras yung St. Timothy dun sa joint venture. So, tuloy pa rin, it's still Miru Systems that will provide the election technology, the vote counting machines for these coming elections. Pero wala na yung St. Timothy. So, in a way, wala na raw yung conflict of interest ni Sara Discaya. So, yun. So, that's that part of the story. So, ngayon, ang narrative ng mga Discaya ay dahil sa good governance, and mahanap nyo to, may video I think it was the Philippine Daily Inquirer. Meron silang video in which si Sara Discaya was saying na nag-focus daw sa good governance ang administrasyon ni Vico Sotto. So, anong nangyari, as a result, parang medyo nakaligtaan daw yung healthcare and education. So, ano ba yung itsura? Pag pinuntahan nyo yung Facebook page ni Sara Discaya, ang pangalan ng page is Ate Sara Discaya, makita nyo doon na almost everyday meron siyang medical mission, food distribution, grocery distribution. Pag may mga lubak sa kalsada dito, sila na yung nagpapaayos mismo. And hindi niya kinakaila, hindi niya tinatago yung fact na may-ari siya ng, at saka yung asawa niya ay may-ari ng isang construction company. So in fact, isa sa mga main campaign platforms, promises nito mga Discaya, ni Sara Discaya, are new hospitals daw, bagong mga housing. Teka, flip ko lang muna yung camera saglit para makita nyo. Ay, wag na lang, gaganto na lang ako. Ayun yung City Hall. Yan o, gigibain na siya. You can see behind my head. Yun siya. Kasi medyo hindi na sound yung construction ng building. So anyway, going back yun. Speaking of construction, magpapagawa raw si Sara Discaya ng mga bagong ospital, bagong pabahay, bagong transport terminal kapag siya ay naupong mayor. And that's because, sabi niya, and you will find this on her Facebook page, because she owns a construction company. Alright? So, dun muna tayo sa aspect na yon. Ang mga critics ni Discaya have been saying na conflict of interest yon kasi ikaw yung contractor, tapos ikaw rin yung magbibigay ng kontrata. Meaning, imagine this, St. Gerard is a regular bidder sa mga construction project dito sa Pasig. Right? So, kasama sila magbibid pag may bagong papagawang ganito, ganyan, kasama sila sa magbahain ng papeles para sila yung makakuha ng kontrata para gawin yon. Now, imagine if siya yung mayor, right? Yung mayor, yung may-ari ng isang kumpanya na magbibid para dun sa project. So, kahit sabihin, just let's imagine that scenario, right? Yun, and I'll leave it at that. Isipin nyo na lang
uh, what can be inferred from that. Alright, so ano ngayon ang problema ng giting ng Pasig? Good governance, di ba, parang pag sinabi ng good governance, parang ang taas, like, good governance, ganun, parang, it's not, makakain ko ba yun? Di ba, yun ang tatanungin ng mga tao, makakain ko ba yung good governance? May pambabayad ko ba yan sa ospital? So let's talk about ano yung mga nilista ng Soto administration ng giting ng Pasig as having been their achievements. So for one, because of their efforts to weed out corruption sa mga bidding processes, inalis yung mga, yung tinatawag nila na SOP, yung quote-unquote standard operating procedure na may kickback yung kung sino man yung humahawak ng proseso sa bawat step ng proseso, right? Na it's institutionalized corruption before, inalis yun. So, according to Mayor Soto, 1 billion pesos a year yung natitipid ng city government dahil hindi na nabubulsa dahil inayos nila yung procurement process. Right? So, ang problema nun, may mga galit sa kanya. Kasi, syempre, kung sino yung mga dating kumikita sa lumang sistema, nawalan sila ngayon ng income. And, according to the sources that I've spoken to here, yung mga ilan dun sa mga na quote-unquote disenfranchise, yung mga nawalan ng racket dahil dun sa pagbabago ng sistema, ay nag-band together to take the government back. In short, it's a contest of the old guard versus the new guard here sa Pasig. Yung mga dating tao na mayroong mga dating kalakaran na gustong ibalik, sila yung kumakalaban dun sa ticket ni Vico Soto. And isa yan sa mga binanggit niya dun sa speech niya kanina. Sabi ni Mayor Vico, wala namang bagong kalaban. You can look up the speech dito sa Rappler. Nandyan yung speech niya. Wala naman daw bagong kalaban. Yan ay mga taong mismong yung mga nasa lumang administrasyon or mga konektado sa kanila na gustong bumalik at gustong ibalik yung dating kalakaran. Right? So, sorry na, digress ako. Ano yung mga binida ni Vico Soto na pagbabago sa Pasig? Yun, yung 1 billion pesos daw na natitipid ng city government every year. Yung mga ospital nila dito, maraming bagong equipment. So, imbis na pupunta pa sa ibang ospital na malayo, for example, you know, I can't remember the medical terms of, or kung ano yung mga pangalan ng mga equipment, but something that scans the heart, mga ganon, yung mga, for the lack of a better term, high-tech na equipment na kailangan ng mga ospital for diagnosis, for treatment, nakaprocure yung Pasig, yung mga mamahaling equipment para sa mga ospital nila, and nabibigay nila yung serbisyo na yon na libre sa mga citizens. So that's one. The other, and nakausap ko yung mga tao sa palengke kanina, mas mababa na raw yung bayad para sa isang stall, para magkaroon ka ng stall sa palengke. So may nakausap ko kanina, pangalan niya ay si Maria Glorienda. Meron siyang karinderya sa palengke. Sabi niya, dati daw, and siya na yung third generation na nagtitinda sa pamilya niya dun sa may palengke. Sabi niya, dati raw, 2,500 pesos a month. Let me say that again, 2,500 pesos a month yung bayad para sa isang market stall sa Mutya ng Pasig Mega Market, yung dinadaanan ko kanina, yun. Actually, pabalik tayo doon. So, 2,500. Ngayong administrasyon ni Mayor Vico Soto, per month, ang binabayaran na lang ni Maria Glorienda for her stall sa palengke na may karinderya ay 990 pesos. So, imagine that, right? So, dati, 2,500 pesos per month, ngayon 990 na lang. Yon, so that's one. Dahil inayos yung mga processes, tinanggal yung mga nangungutong, yun yung nangyari. Naging mas mura yung babayaran mo sa city government to be able to do business sa palengke. There are other things. Yung pamastong handog, sikat yun hindi lang sa Pasig. Na dati yung Christmas package na pang Noche Buena, piling tao lang yung nakakatanggap. Ay, mausok dito, balik tayo. Parang may construction. So, sorry, may rhinitis ako. Okay.
So, about face. Okay. Ano yun sinasabi ko? Yung pamaskong handog. Ngayon, and I am a testament, I can attest to this kasi resident ako ng Pasig. Bawat pamilya, and hindi lang to bawat household ha, bawat pamilya, meaning kung sa isang bahay, sa isang household, 3 pamilya kayo, 3 set ng pamaskong handog yung matatanggap nyo. And lahat yon dito sa Pasig, regardless, parang hindi mo kailangan magpa-screening or patunayan na indigent ka or mahirap ka para mabigyan ka nun. Lahat nabibigyan ng pamaskong handog. So, sinasabi ni Mayor Soto kanina, hindi naman sa yun yung pinakamahalaga, pero yun yung naging pinaka-symbolic sa kanyang administration. Teka lang, okay. Dito tayo sa medyo tahimik dumaan. Ayun, okay. So, asan na ako? Yung so election, right? So ngayon, ang pitch ng Giting ng Pasig, kailangan iboto silang lahat. Kasi hindi kaya ng mayor mag-isa mag-institute ng reforms. And si Mayor Soto himself is proof of this because dun sa kanyang unang term, nahirapan siya na i-push yung kanyang reform agenda. Kasi yung mga tao mismo sa burokrasya, hindi nila gusto yung reforma. Okay, ito na tayo sa harap ng City Hall. Iikot ako kasi hindi ko makita yung reverse button dito sa Facebook Live ngayon. Pero ayan yung City Hall. Ayan siya. Alis ako. Ayan, there. So, tina-tear down na yung building. And yun nga, dahil nga may maganda yung naging fiscal situation ng Pasig under Mayor Soto, nagpapagawa sila ngayon ng bagong building. Dito rin gagawin yung bagong building. So, ibig sabihin, I think the target na matapos yung bagong City Hall complex is 2028 or baka hindi na abutin ni Mayor Soto kung mananalo man siya ng 3rd term. Okay, so dun muna ulit tayo sa kabilang slate. Kasama sa slate ng Team Kaya This. So yung Team Kaya This is yung slate ni Sara Diskaya. Running for councilor under her are Shamsi Supsup, the beauty queen who was a runner-up in the Miss Universe, former Binibining, Miss Philippines Universe, ganyan, Binibining Pilipinas, Shamsi Supsup, and Aramina, the actress. So, yun, ang pitch nila is really more daily comforts for Pasigueños. So, pag tinignan nyo yung mga campaign materials nila, ang tema, ang narrative is, they're gonna bring warmth, they're gonna bring compassion, because in a way, without saying it, implying na nagkulang sa compassion or kulang sa warmth dahil nga daw focus sa good governance yung administration ni Vico Soto. So, dun sa kick-off rally kanina, sabi ng mga miyembro ng Giting ng Pasig, and of course, Mayor Soto himself, sabi niya, good governance amounts to everything. Kung hindi dahil sa good governance, hindi magkakaroon ng pera for the social services. Ngayon, pag titignan on the ground, ito kasi yung tension. Marami sa mga tao dito sa Pasig, mahihirap sila. Ibig sabihin, dependent sila sa gobyerno para sa gamot, para sa, while may libre namang mga eskwelahan, of course, pero yun lang allowance ng mga bata para sa pagpasok sa eskwela ay, hindi naman nila rin kaya i-produce. So, pagkain sa araw-araw, ganyan. So, because of these daily, medical missions, food distribution ni Sara Diskaya, the message is, the motherly kind of compassion. And if you listen to Sara Diskaya, she's a very charming, very motherly woman. Okay. So, dami ko pa yung kikwento. Anyway, going back. So, yun pa pala yung isa sa mga hinighlight ng Giting ng Pasig sa kanilang kick-off rally na nagdoble yung number ng scholars ng Pasig. Bago umupo si Mayor Soto, nasa 12,000 daw yung scholars ng Pasig. Ngayon daw, 25,000 na. Again, he's saying it's because of the good governance. Sabi, wag silang palakpakan, hindi nyo to utang na loob sa amin. Kayo yan, that's your taxes.
na hindi namin ninakaw. Si Vice Mayor Dudut Jaworski, who is running for re-election, kaalyado siya ni Vico Sotto, sabi niya, ang battle cry niya kanina is hindi nila ninanakawan yung bayan. Hindi nila ninanakawan yung bayan. So, yun ang dahilan kung bakit may nade-deliver na services. So, I spoke with Angelo De Leon and Pao Santiago, who are running for councilor under Soto's Giting ng Pasig. And sabi nila, ang challenge para sa kanila is ipaintindi sa tao na good governance ay may connection yan sa bituka. Hindi siya distant, hindi siya theoretical or highfalutin subject. Kasi nga in reaction to Diskaya saying, like, and I'm being very blunt here, making good governance sound like it's a bad thing. Na, Mayor Sotto focused on good governance, so he neglected healthcare and education, which is not true. Kasi nga, nagdoble nga yung number ng scholars ng Pasig, and there's improved services in the hospitals, improved equipment, and we can go on. But, ayun. So, hindi pa, now, the latest in the Sotto versus Diskaya story is, so ngayon I checked before I went live, chinek ko kung saan gagawin yung rally, yung kick-off rally ng Team Kaya This, pero wala pa silang venue na nakalagay. Ngayon, kung nabasa niyo yung storya or napanood niyo yung mga videos or nakita niyo yung mga memes sa social media, nangyari kasi nung Wednesday, nag-post si Sara Diskaya ng picture sa Facebook, hello, na sinasabi na, in essence saying na yung city government, City Hall, which is of course under the control of her opponent Vico Sotto, nilagay yung kanilang rally sa Caruncho Avenue, which is a main road dito sa Pasig. Hindi ito, pero main road sa Pasig. And ang sabi niya, ang hiningi nila ng permiso ay yung sa Plaza Rizal. Now, naglagay si Sara Diskaya ng photo nung kanilang request for a permit dated February 24, nakalagay doon, ang pinire-request nila ay Plaza Rizal. Tapos yung permit na lumabas, notarized March 13, na nakalagay doon, sa Plaza Caruncho, sa Caruncho Avenue sila nilalagay. So parang, the insinuation is that, parang, it was the Pasig City Hall that placed them somewhere na makakaharang sila sa daan, makakapag-cause sila ng traffic. So dahil daw doon, hindi naman daw gusto ng Team Diskaya na maging perwisyo, so maghahanap sila ng ibang venue. Pero nag-reply doon si Mayor Vico. Sabi ni Vico Sotto, oh come on, meme na yung kanyang, oh come on, kayo yung pumili nung Caruncho Avenue. Tapos naglabas si Mayor Vico nung mga quote-unquote resibo sa Facebook stories niya na mga picture nung mga dokumento, nung mga request for permit mismo nung team ni Sara Diskaya. At nakalagay nga doon na, so di ba yung una nilang request yung Plaza Rizal was Feb 24. May request sila na March, I think March 6 if I remember correctly, na ang nire-request na nilang venue ay Caruncho Avenue. Tapos may barangay permit din na nakalagay Caruncho Avenue. So yon. It turns out, it would seem na yung Team Kaya This din naman yung nag-request na sa Caruncho Avenue sila ilagay. Now obviously, they must have realized na magkakos sila ng traffic, so lumilipat sila and baka wala pa silang nahanap na venue. Kasi nung Wednesday lang yon, nung sinabi niya na maghahanap sila ng ibang venue. And hindi ko pa alam kung nasan yon. We will let you know and we will deliver the news to you, of course, dito sa Rappler. Yeah, so that's it for now mula dito sa Pasig. By the way, 3 o'clock naka-schedule dapat yung kick-off rally ng Team Kaya This. Nakalagay 3 o'clock to 12 midnight. Alright, so we'll bring you that. Mamaya rin meron kaming panel discussion on the local election campaign kick-off. Mamaya. So watch this page, watch our accounts dito sa Rappler. Right, so again, I'm JC Gotinga, reporter for Rappler. See you later.